Alam niyo yung usapin sa kay Marcos ano, ah, wala 'yan actually sa plano ng secret society 'no. So, dun sa mga kapatid nating Muslim 'no, at sa mga naniniwala kay Tomas 'no, na ang tanging hangarin natin 'no ay, survival 'no, at yung practicality, hindi yung pagpapairal ng 1% lang ng population ang magro-rule ng world 'no. So kaya si Tomas, lumalaban tayo no, na tayo may luklok diyan kasi kung hindi ako magsasalita, pati ako, part lang ako ng sistema no. Pag nag-declare ng New World Order, pati ako madadamay. Kaya kailangan ko ng suporta ng mga Muslim no. Dahil kayo ang pupunteriyahin talaga diyan no. Kasi ang alam naman natin ang nagpipinance diyan ay Hudyo no, na yung pamilya ni Rothschild no. Kasi nung panahon ni Hitler na pinapapatay ang mga Hudyo no, nakabangon yan at yan ang Rothschild ang sumusuporta sa lahat ng mga gera no, sa mundo. Yan ang nagpapautang sa mundo. So makapangyarihan talaga sila kung hindi tayo aalma no, kung hindi tayo kikilos. At hindi ako mailuklok dyan bilang one world leader. Kasi ang tanging hangarin lang naman ni Tomas ay equality, no? Huwag naman 1% lang ng population, yung mga elites lang, mga mayayaman, yung mga corrupt na politician, at pagpapalaganap niya mga gay marriage, no? Kasi yan ang sinusuportahan nila, no? Na alam naman natin, although magkakaiba tayo ng paniniwala sa relihiyon, pero hindi lang ito tungkol sa religion, no? Ito ay sa ating pangkabuhayan, no? O sa ating survival, no? Paano tayo mabubuhay kung ang mga elites ang magdidikta sa atin, no? Ngayon, kung si Tomas nga may luluklok dyan at bumabase rin sa propesiya ng Biblia, no? Hindi tayo gumagawa ng mahakbang na wala sa Biblia, no? Na si Tomas talaga ang tagapagligtas, no? At kung mag-establish man tayo ng one world religion, ito ay binubuo ng lahat ng mga religion, no? A compilation ng lahat ng mga religion kasi we're trying to know the truth, no? So we ascertain every religion para makabuo tayo ng kung ano ba talaga ang katotohanan, no? Pero isa ang malinaw na ang tanging hangad natin ay kaginhawaan, no? Sa panahon ng pighati, no? At panahon ng mga sakuna, kailangan natin ng isang leader na magbibigay ng liwanag o clarity, no? Sa kanyang mga pananalita, no? Na walang halong mga personal interest, no? Na kayamanan. Si Tomas ay mahirap, no? Hindi ito naghahangad sa mga ganyan. Kaya tama lang na siyang mailuklok, no? Na panggaling sa mahirap. Dahil kung mayaman yan, siyempre ang papaboran niyan yung 1% ng mga elites, no? Ng mga mayayaman. So nasa inyo ang pagpasya, no? Pag-aralan niyo maigi, no? Sa mga kapatid nating Muslim at sa mga kapwa nating Kristiyano, no? Naniniwala, pati rin ang mga Buddhist, ang mga Hindu, no? You are welcome, no? Kasi diyan sa India, that is my second home, no? Si Tomas, kinikilala diyan sa India, no? Kasi yan ang nag-introduce ng Kristyanismo, no? In fact, ang mga establishment diyan puro Tomas ang pangalan. Ang mga financing system diyan, Tomas. Talagang kilala si Tomas diyan at talagang meron siyang simbahan diyan. So sa India wala akong problema. Ngayon sa mga ibang religion, pag-aralan niyo maigi, no? Kasi laban natin to. Kung hindi, walang mangyayari sa atin, mamamatay tayo.